bubuhayin po nila yung Quadcom kasi gusto nilang iugnay po nila yung war on drugs dito po sa nawawalang sabongero. Yung pala ba dong? Opo. So, yan po yung pinagkakaabalahan ng House of Representatives. Ikalawa po, ano pa po ang pinagkakaabalahan nila? Iimbestigahan nila yung Dolomite kasi sanhi daw po ng pagbaha sa Maynila. Ayan po ang pagkakaabalahan. So, asan po yung mga flood control? Asan po yun? Ha? Bakit naman iimbestigahan nila Martin yan? Kayo naman talaga. Walang ganunin. Bakit po nila iimbestigahan yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo, Mr. President. Paano po kayo seseryosohin? No? Ng mga Pilipino. Sa marami pong pagkakataon, naganap na po ito. Sa marami pong pagkakataon, Mr. President, yung sinasabi nyo, hindi po natutupad kasi hindi sumusunod yung House of Representatives. At kadalasan po, ang nasusunod yung House of Representatives, yun po yung nagaganap. Between sa sinasabi nyo at sa ginagawa ng House of Representatives, ang nasusunod po yung House of Representatives. Ayaw nyo na impeachment, nagkaroon ng impeachment. Ano pa? Lahat-lahat. Yung budget ninyo, pinakailaman ng House of Representatives. Wala naman kayong sinasabi na House of Representatives. Ni isang paggalit po, ni isa pong pagbanggit sa pinsan nyo. Wala naman po kayong nababanggit kahit kailan. Lahat po, lahat ng problema ninyo, Mr. President, papaalala lang namin. No? Ako naniniwala ko, ang ugat doon sa House of Representatives, problema nyo mga Duterte. Kailan bumanat ang mga Duterte? Nung pinalabas ninyong magnanakaw sa BP Sara sa 125 confidential fund. Di ba? Kailan po nagalit ng tuluyan ng mga tao? Nung sinimulan nyo pong atakehin yung mga Duterte, yung anak dito kay Chua, yung anak na Vice President dito kay Chua, tsaka sa naunang mga budget hearing. Kailan po talagang nagalit na yung mga tao yung nagkaroon kayo ng Quadcom exclusively? Ang tangi pong trabaho ng Quadcom ay pasamain si Tatay Digong. Tricom, kung di pa kayo nasiyahan sa Quadcom, nag-Tricom pa kayo. Exclusively para po yung mga supporter ni Tatay Digong na mga vloggers ay gipitin. O lahat po ng ginagawa ninyo, panay po. Ano anak? Meron na? Lahat po ng ginagawa ninyo ng House of Representatives ay para pasamain ng Duterte. Tapos, yung inyong house, ay yung inyo pong unofficial spokesperson na si Auntie Claire, ganun din po. Pasamain din ng mga Duterte. Kayo din po, Mr. President, marami instance. Lahat po nangyayaring kapalpakan sa gobyerno, sisi nyo rin sa mga Duterte. Ngayon po, ang ina-anticipate po namin lahat. Eto real talk po tayo, Mr. President. Ang ina-anticipate po naming lahat. Paano nyo ikokonekta? Kasi lahat predictable po kayo. Lahat ng problema ng Pilipinas, papunta po kay Duterte. Kahit po problema ngayon, Duterte pa rin nasisisi nyo. Matagal na po nakakulong si Tatay Digong, tinitiyak namin yung flood control projects na sinasabi nyong punong-puno ng katiwalian, maikokonektan ninyo po yan sa nakakulong dun sa the Netherlands. Masisisi nyo po ba kami? Hindi nyo kami masisisi. Lahat ng ginawa ninyo, may bumagsak na tulay. Sa panahon ninyo, Duterte may kasalanan. Nasira sa panahon ninyo yung San Juanico Bridge, hindi mapadaanan. Duterte may kasalanan. May nagtayo na swimming pool dyan sa Bohol. Chocolate Hills, bawal magtayo dyan ng kung ano infrastruktura. Duterte may kasalanan.
May sabungan, may mga nawawalan sabungero, Duterte may kasalanan. Pogo, Duterte Pogo may problema sa panahon mo. Sa panahon ninyo may problema ang Pogo, walang problema ng panahon ni Duterte. Si Duterte may kasalanan. Yung naiyan, nagka-brownout, wala nung panahon ni Duterte. Si Duterte may kasalanan. Hanggang kailan, Mr. President, nyo isisisi? Hanggang 2028? Ano ang ina-anticipate namin ngayon? Kasi Quadcom na naman eh. Unang pronouncement, motion for reconsideration para matuloy yung impeachment laban sa Duterte. Ikalawang balitan narinig namin sa House of Representatives, itutuloy ang Quadcom para pag-ugnayin ang nawawalang sabungero sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Buong panahon ninyo, hindi kayo nakakawala kay Duterte. Alam niyo po ang pinakamasarap sanang pakinggan namin na may kinalaman kay Duterte? Kung narinig sana namin sa inyo, Mr. President, ang mga katagang ganito. Itutuloy natin yung proyekto ni Pangulong Duterte dahil maganda to. Eto na po, binadgetan na namin. Ang ganda pala. Ngayon ko na-realize na maganda pala yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Tutuloy po natin yan. Yung NTF-ELCAC na gustong tanggalan ng budget nitong mga makakaliwang congressman, dadagdagan ko ang budget. Dahil maganda nag-iepekto niyan. Sinimulan ni Pangulong Duterte. Yung may kinalaman ko Duterte na gusto namin marinig, yung mga yun. Na-realize ko na maganda pala ang programang pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China dahil 6 years tayo walang problema. Itutuloy na po natin. At gagamitin ko po yung mga Duterte para magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa China. At higit sa lahat, gagawin po ng gobyernong ito para mailigtas po ang isang bilanggo na nagdudusa ngayon sa Netherlands na walang kasalanan. Yan po ang pinakamaganda naming marinig mula sa bibig ninyo para sa mga Duterte. Hindi yung may problema tayo, isisi kay Duterte. Ano pong gagawin nyo? Ay wala na, nasisi na namin kay Duterte. Dapat ba may gawin pa kami? Yung baha na nagaganap 2024, 2025, malawakang pagbaha na nagaganap. Naisisi nyo pa kay Duterte. Ngayon po, pinasasama na naman ng mga kaalyado. Pinasasama na naman, maski po yung Dolomite Beach. Si Loren Legarda, talagang sagad-sagad na po, Madam Loren Legarda. Alam nyo, noon pa ako walang bilib sa inyo. Alam nyo, noon pa ako walang bilib sa inyo. Bakit? Kasi magaling lang po kayo magsalita. Sa totoo lang po. No? Magaling lang po kayong magsalita. Pero sa aktwalan po, paano nyo po, bakit po kayo galit na galit sa Dolomite? E.T. Alam mo E.T., hindi ko maintindihan kung ano hindi mo maintindihan sa sabungan. Hindi po sabungan. Hindi pa tayo mga tao, pati si Duterte, hindi pa mga tao. Sabungan. Frustrated ako sa iyo, E.T. Akala ko pa naman supporter ka rito. No? Ano problema mo sa sa sabungan? Ang dami mo po problemahin. Ako po kung sa sugal, kung anong dapat i-retain, yung sabungan ba o online gaming. Sabungan kasi mag-effort ka pa sa sabungan eh. Ikalawa, hindi pwedeng 18 pababa doon.
Bakit tayo nyo tutulan yung online gaming? Bakit sabungan? Hindi ko po pinagtatanggol yung sabungero, sabungan. Wala po akong pakialam sa lahat ng uri ng sugal. Kaya nagulat ako sa iti, kulay blue ka pa naman. Dahil Davao. Buong Pilipinas po may sabungan. O ang pagkakaalam ko po, hindi po ipinagbabawal ang sabungan. Hindi po. Ewan ko lang kung siguro gustong sumikat ni Iti. Sikat ka na Iti, napansin